Kumusta mga kasaliksik? Sa kasagsagan ng Balikatan 2025, isang uri ng tensyon ang namuo sa dagat na tila'y susubok sa tibay ng ugnayan ng mga bansa sa rehiyon. Habang libu-libong tropa mula sa Pilipinas at Estados Unidos ang nagsasagawa ng live fire drills at island-hopping maneuvers sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, isang hindi inaasahang bisita ang sumulpot sa radar malapit sa baybayin ng Palawan. Isang Type 052D Chinese Guided Missile Destroyer, kilala rin bilang Chinese Aegis, ang nakitang nagmamatiyag sa kalagitnaan ng military exercises. Hindi ordinaryong barko ang Type 052D, taglay nito ang Phased Array Radar at Vertical Launch Systems, kaya nitong mag-track at nakipag-engage sa 12-dosenang target ng sabay-sabay. Sa kabila ng pagiging modernong barko, ang intensyon ng presensya nito ay mas lalong nagpapataas ng kilay. Hindi ito nanonood lamang, kundi sumusunod, walang paalala, walang komunikasyon, at walang pagsuway sa sariling direksyon. Sa kaliwa, naroon ang US Arleigh Burke-class destroyer. Sa kanan, ang BRP Apolinario ng Philippine Navy na bahagi ng pinakabagong modernisasyon ng hukbong dagat, armado ng Israeli missiles at cutting-edge surveillance systems. Sa gitna ng kanilang interoperability drills, ang presensya ng Chinese vessel ay naging tila malamig na paalala na hindi lang pisikal na puwersa ang laban dito, kundi pati psychological warfare. Nagpadala ng mensahe ang Allied ships, unidentified PLA Navy vessel, "You are inside a designated training zone. Recommend you alter course." Ngunit imbes na sagot, katahimikan ang sumalubong. Nagpatuloy sa mabagal at tiyak na pagshadow ang barko ng China. Isang silent but firm na deklarasyon ng pagmamamasid. "We see you. We're watching." Ang ganitong klase ng aksyon ay hindi bago. Nakita na ng mundo ang China na gumamit ng laser targeting, dangerous close passes, at water cannon attacks laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Ngunit ang pagkakataong ito ay iba. Ang tensyon ay naganap sa gitna ng multinational military exercise at hindi ito maliit na insidente. Ang eksaktong lokasyon ng insidente ay kritikal. Ang bahagi ng dagat na ito ay malinaw na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa international law. Ngunit patuloy ang China sa pag-angkin nito bilang bahagi ng kanilang 9-dash line, isang claim na hindi kinikilala ng United Nations at halos lahat ng maritime experts sa buong mundo. Tinawag ng Estados Unidos ang kilos ng China bilang provocative, habang para sa mga opisyal ng Pilipinas, isa itong calculated intimidation. Sa kabilang banda, sinabi ng Beijing na ang kanilang barko ay nansasagawa lamang ng routine patrols para protektahan ang soberanya. Isang soberanyang idinidikta sa tubig na hindi naman kanila sa batas. Isipin na lamang ang mga tauhan sa tulay ng BRP Apolinario. Sa kalagitnaan ng coordinated drills kasama ang US counterparts, biglang sumulpot ang isang armed adversary. Hindi nagpapaputok, ngunit hindi rin umaatras. Para sa mga eksperto, malinaw ang mensahe. Ito ay isang real-time test. Sinusubukan ng Beijing kung gaano kabilis tumugon ang mga barko, paano magpoposisyon ang mga ito, at higit sa lahat, gaano katatag ang alliance cohesion ng US at Pilipinas. Hindi lang utos stunt. Isa itong eksperimento sa diplomatikong larangan at ang sagot ng dalawang allies, hindi sila gumalaw ng kahit isang pulgada. Ang mga barko ay nanatili sa kanilang kurso, walang unnecessary escalation, walang pag-atras. Sa wika ng Navy, ito ay hindi lang profesionalismo. Isa itong warning shot without firing a single round. Ipinakita ng dalawang bansa na handa silang magpakita ng lakas kahit hindi gumamit ng armas. Sa isang rehiyong binabalot ng tensyon, ang ganitong kilos ay may bigat na higit pa sa anumang diplomatiko o pahayag. Ang Balikatan 2025 ay bahagi ng mas malaking larawan. Lumalawak ang joint patrols ng Pilipinas at Estados Unidos. Nadadagdagan ang US access sa Northern Philippine bases, mga base na halos ilang patulang ang layo sa Taiwan. Ang Beijing, syempre, ay hindi tumitingin ng walang pakialam. Para sa kanila,
Ang South China Sea ay non-negotiable. Bawat foreign ship, bawat exercise, bawat alliance, lahat ito ay nakikitang hamon sa kanilang narrative of control. Ngunit anong mangyayari kapag ang hamon ay hindi umatras? Anong mangyayari kapag magkasabay na naglalayag ang US at Philippine ships at ang Chinese warship ay wala nang nagawa kundi sumunod? Sa pagkakataong ito, lumilitaw ang isang bagong phase ng sigalot sa dagat. Hindi na lamang ito simpleng territorial dispute. Nagiging mistulang maritime Cold War kung saan bawat kilos, bawat maneobra, bawat barko ay may kalakip na mensahe. Ang mga pinakahuling kaganapan sa Zambales kung saan 3 Chinese naval ships ang namataan sa loob ng 60 nautical miles mula sa pinagdarausan ng drills ay nagdagdag pa ng patunay na hindi lang isang insidente ang nangyari. Ang mga aktibidad ng China ay tila bahagi ng mas pinong stratehiya upang subukin ang mga limitasyon ng mga kasunduan at alyansa sa rehiyon. Sa kabila ng lahat, nanindigan ang Philippine Navy. Sa kanilang pahayag, sinabi nilang ang kanilang mga kilos ay naaayon sa internationally sanctioned norms at maritime doctrines. Ang mga tropa ay nagpatuloy sa kanilang misyon, nakatutok sa pag-asa ng kanilang kakayahan. Ngunit higit pa rito, ang mga exercises na ito ay hindi lamang para sa tactical na posture. Sa mismong salita ng Philippine Navy, ito ay clarion reaffirmation of our collective aspiration for a Pacific resilient and rule-governed maritime sphere. Ang kanilang mensahe ay malinaw. Ang Indo-Pacific ay hindi lamang larangan ng kapangyarihan. Ito rin ay tahanan ng mga bansa na naghahangad ng katahimikan, seguridad at respeto sa batas. Sa sumatotal, ang paglitaw ng Chinese warship sa EEZ ng Pilipinas ay naging hindi lang pagsubok sa katapangan ng mga tropa. Isa itong pagsubok sa mismong pundasyon ng mga alyansa at kasunduang nagbabantay sa rehiyon. Habang nagiging masalinuot ang sitwasyon sa South China Sea, ang mga kilos ng bawat barko, ang bawat desisyon ng bawat kapitan, at ang bawat pahayag ng bawat bansa ay nagiging bahagi ng isang komplikadong chess game na maaaring magtakda ng kapalaran ng Indo-Pacific sa mga darating na taon. Habang lumalalim ang tensyon sa South China Sea, nagpatuloy ang Balikatan 2025 exercises na may layuning hindi lamang palakasin ang tactical na kapasidad ng mga kasaling bansa, kundi ipakita rin ang lumalakas na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at ngayong taon, ang kauna-unahang aktibong paglahok ng Japan mula Subic Bay hanggang sa malawak na saklaw ng Northern Luzon Maritime Zone. Idinaos ang mga operasyon na sumaklaw sa halos lahat ng aspeto ng modernong naval warfare. Halos 14,000 pinagsamang tropa mula sa Pilipinas at Estados Unidos ang lumahok, na sinamahan ng Australian forces at mahigit 100 operatives mula sa Japan Maritime Self-Defense Force. Ang aktibong pagsali ng Japan ngayong taon ay hindi lamang simbolikong kilos. Ito ay nagpapahiwatig ng seismikong pagbabago sa regional defense alignments sa Indo-Pacific. Kung dati ay nakapwesto lamang sa sideline bilang observer ang Japan, ngayon ay nakikita na itong critical player sa lumalawak na maritime defense network na bumabalot sa China. Sa loob ng ilang linggo, isinagawa ang mga high-frequency communication trials, tactical fleet formations, underway replenishment, deck-hopping flight validations, sea-based rescue rehearsals, at live-fire gunnery sequences. Hindi lamang basta-basta ang mga drills na ito. Ang mga ito ay idinaos sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, partikular sa Western Archipelagic Front na may estratehikong kahalagahan hindi lamang para sa bansa kundi para sa kabuuang seguridad ng rehiyon. Sa ilalim ng maritime oversight ng Northern Luzon Command, ang operasyon ay nagsilbing ensayo hindi lamang sa combat readiness kundi sa kakayahang mag-integrate ng iba't ibang sangay ng armed forces mula sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng maritime shadow play ng China, nanindigan ang Philippine Navy na ang kanilang mga kilos ay naaayon sa internationally sanctioned norms
at kinikilalang maritime doctrines. Hindi nagpaapekto ang mga tropa sa presensya ng 3 Chinese People's Liberation Army Navy ships na namataan humigit kumulang 60 nautical miles mula sa Zambales. Ang mga tropa ay nanatiling nakatutok sa kanilang misyon, paghasa ng mission proficiencies, pagpapalakas ng interoperability, at pagpapakita ng determinasyon na panatilihin ang kalayaan ng kanilang teritoryo. Ngunit higit sa tactical na pagganap, may mas malalim na mensahe ang balikatan exercises. Tulad ng binigyang diin ng Philippine Navy sa kanilang opisyal na pahayag, this isn't mere choreography upon the waves. Ang bawat galaw, bawat maneuver, bawat coordinated drill ay isang deklarasyon. Ito ay isang clarion reaffirmation ng collective aspiration ng mga kaalyado para sa isang Pacific na matatag, resilient, at sumusunod sa rule-governed maritime order. Sa isang rehiyong pinapainit ng maritime disputes, ang ganitong klaseng pagpapalakas ng alyansa ay nagsisilbing pampaalala na hindi basta-basta magpapadala sa coercive tactics ang mga bansang tumatayo para sa kanilang soberanya. Sa pagpasok ng Japan sa laro, naging lalong makulay ang eksena. Ang halos 100 operatibes mula sa Japan Maritime Self-Defense Force ay sumali sa Select Mission Modules, na itinuturing na isang game changer sa rehiyon. Habang dati-rai ay umiwas ang Japan sa direktang military involvement, ang kanilang aktibong pakikilahok ngayon ay nagpapakita ng shifting posture sa harap ng lumalawak na geopolitical tensions. Mula sa pagtatanggol ng sarili tungo sa pagtindig kasama ang mga kaalyado, ang papel ng Japan sa Balikatan 2025 ay nagbibigay ng mensaheng hindi na lamang bilateral ang mga alyansa, kundi multilateral na ang hugis ng kolektibong seguridad sa rehiyon. Ang mga operasyon ay hindi basta confined sa tactical maneuvers sa dagat. Saklaw ng mga aktibidad ang Integrated Command Centers, combined air and naval exercises at pag-deploy ng amphibious forces sa mga estratehikong isla. Sa tabuan, layunin nitong tiyakin ang command fluency at bolstering ng symbiotic seaborne operations. Dalawang aspeto na kritikal sa pagharap sa mga lumalaking banta sa maritime security ng rehiyon. Habang nagaganap ang drills, nanatiling nasa paligid ang mga Chinese naval vessels, animoy silent audience na tila nagmamasid at naghihintay ng pag-urong ng mga kaalyado. Ngunit sa halip na umatras, lalo pang tumibay ang samahan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Ang integrated drills ay nagpapatunay na ang kolektibong puwersa ng mga bansang ito ay hindi natitinag sa harap ng provokasyon. Bagkus, ito ay nagsisilbing rehearsal hindi lamang ng kapabilidad, kundi ng collective resolve. Isang malinaw na pahiwatig na ang mga bansang ito ay handang tumayo sa iisang linya laban sa anumang tangkang panggigipit. Ang Balikatan Series na ngayon ay nasa ika-40 edisyon na ay patunay ng isang matagal ng relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ngunit ang 2025 edisyon ay lumalampas sa nakasanayang framework. Sa harap ng nagbabagong geopolitical landscape, ito ay naging simbolo ng pagbabagong anyo ng security architecture sa Indo-Pacific. Ito ay hindi na lamang bilateral drills. Ito ay isang patunay na ang mga bansang naghahangad ng rule-based order sa dagat ay nagbubuklod at handang magpakita ng determinasyon sa harap ng mga hamon. Sa pagtatapos ng drills, hindi lamang tactical victories ang naitala, kundi diplomatic milestones na rin. Ang patuloy na paglawak ng joint patrols, ang pagtaas ng access ng US sa Northern Philippine bases, at ang pagpasok ng Japan sa mga aktibong operasyon ay malinaw na nagpapahiwatig ng isang evolving regional defense strategy. Isang estratehiya na hindi nagtatapos sa pagpapakita ng armas, kundi sa pagpapakita ng unity sa kabila ng pressure. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga tanong ay nananatili. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga kaalyado upang ipagtanggol ang kanilang karapatan? Hanggang kailan magmamatigas ang China sa kanilang maritime claims? At sa bawat galaw, bawat rehearsal, bawat pahayag, saan patutungo ang rehiyon?
Ang Balikatan 2025 ay nagbigay ng isang malinaw na sagot. Hindi pa tapos ang laban at lalong hindi pa tapos ang kwento. Sa pagtatapos ng 6 na araw na seafaring maneuvers noong ika-28 ng Abril, nagpakita ng hindi matitinag na determinasyon ang Trilateral Alliance ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa harap ng nakikitang presensya ng mga barkong pandigma ng China malapit sa Zambales. Hindi ito ordinaryong maritime exercise. Ito ay naging testamento ng lumalalim na kohesyon sa pagitan ng tatlong bansa na nagpapakitang handa silang harapin ang mga banta sa rehiyon sa ilalim ng iisang banner ng rule-based maritime order. Ang China mula sa kanilang perspektiba ay malinaw na nakamasid. Para sa Beijing, ang South China Sea ay hindi maaaring isuko. Non-negotiable ang bawat pulgada ng karagatan sa ilalim ng kanilang 9-line claim. Ngunit para sa US, Pilipinas at ngayon, Japan, ang pagpapakita ng puwersa ay hindi lamang simbolismo kundi isang aktwal na operational statement. Habang nagmamaniobra ang mga Allied vessels, ang mga kilos ng China ay hindi maituturing na simpleng obserbasyon. Ayon sa mga defense experts, malinaw na sinusukat ng Beijing kung gaano kahigpit ang pagkakabiggis ng alyansa. Sa pamamagitan ng deliberate shadowing, ang intensyon ay subukan ang response times, positioning at alliance cohesion ng tatlong bansa. Ngunit ang resulta ng pagsusubok na ito ay hindi pabor sa China. Hindi bumitaw ang mga kaalyado. Hindi sila nagpakita ng unnecessary escalation at, higit sa lahat, hindi sila umurong. Ang ganitong antas ng coordinated resolve ay nagpadala ng mensahe. Ang anumang tangka ng coercion ay sasalubungin hindi ng takot, kundi ng pagkakaisa. Ang pagpapalawak ng joint patrols at ang pagtaas ng access ng US sa Northern Philippine bases ay nagbibigay ng bagong dimensyon sa regional defense posture. Ang mga base na ito, na ilang milya lamang ang layo mula Taiwan, ay strategic linchpin sa harap ng lumalawak na impluensya ng China. Sa pamamagitan ng pagpoposisyon ng sarili sa mga estratehikong lokasyon, pinapalakas ng US ang kanilang deterrent capacity habang nagbibigay ng reassurance sa mga regional allies. Hindi na lamang ito papel ng US Navy bilang deterrent force. Ito ay isang deliberate recalibration ng military footprint sa Indo-Pacific. Nakatuon hindi lamang sa pagtugon sa aggression, kundi sa pagprotekta sa mga partner nations. Ang paglahok ng Japan sa exercises ngayong taon ay nagpapakita ng seismic shift sa regional defense alignment. Ang dating observer role ng Japan ay napalitan ng aktibong combat modules, tanda ng mas matatag na commitment sa collective security. Ang kanilang partisipasyon ay nagbibigay ng malakas na signal hindi lamang sa China, kundi sa buong rehiyon. Ang Japan ay handa nang lumabas mula sa anino ng kanilang post-World War II pacifist posture upang gampanan ang mas malaking papel sa regional security. Halos 14,000 pinagsamang tropa mula sa Pilipinas at Estados Unidos ang lumahok, na sinamahan ng Australian Forces at mahigit 100 operatives mula sa Japan Maritime Self-Defense Force. Ang aktibong pagsali ng Japan ngayong taon ay hindi lamang simbolikong kilos. Ito ay nagpapahiwatig ng sismikong pagbabago sa regional defense alignment sa Indo-Pacific. Kung dati ay nakapwesto lamang sa sideline bilang observer ang Japan, ngayon ay nakikita na itong critical player sa lumalawak na maritime defense network na bumabalot sa China. Sa loob ng ilang linggo, isinagawa ang mga high-frequency communication trials, tactical fleet formations, underway replenishment, deck-hopping flight validations, sea-based rescue rehearsals, at live-fire gunnery sequences. Ang mga ito ay hindi simpleng diplomatic gestures. Ito ay mga concrete steps na nagpapakita ng strategic recalibrasyon sa harap ng lumalawak na geopolitical uncertainty. Habang umuusad ang drills, hindi nakaligtas sa mga mata ng international observers ang interplay ng mga pahayag at aksyon ng bawat bansa.
Tinawag ng Estados Unidos na provocative ang kilos ng China, habang para sa Pilipinas, ito ay malinaw na calculated intimidation. Samantala, iginiit naman ng Beijing na routine patrol lamang ang kanilang isinagawa upang ipagtanggol ang kanilang sinasabing soberanya. Ngunit sa mata ng maritime experts at mga diplomat, hindi ito simpleng patrol. Ito ay bahagi ng mas malawak na playbook ng China upang ipakita ang kanilang resolve at subukan ang lakas ng loob ng mga allied nations. Ang tinatawag na Maritime Cold War ay unti-unti nang sumisilip sa ibabaw ng tubig. Sa bawat freedom of navigation operation, bawat joint patrol at bawat military exercise, lumalawak ang entablado ng strategic competition. Hindi na lamang ito usapin ng bilateral tensions. Ito ay naging multilateral challenge na may implikasyon hindi lamang sa regional stability kundi sa buong international order. Sa harap ng ganitong klima, ang pag-uugali ng mga kasaping bansa sa Indo-Pacific ay nagiging mas mahalaga. Ang bawat kilos, bawat maneuver at bawat pahayag ay may potensyal na magpalala o magpakalma ng tensyon. Isang mahalagang aspeto ng lumalawak na alyansa ay ang pagpapalawak ng communication at command networks. Sa nakaraang exercises, nakita ang paghasa ng high-frequency communication systems at integrated command platforms. Mga teknolohiyang kritikal sa real-time coordination sa gitna ng krisis. Sa pamamagitan ng ganitong mga pagsasanay, lumalalim hindi lamang ang tactical proficiency kundi ang operational trust sa pagitan ng mga allied forces. Sa isang rehiyon kung saan ang miscalculation ay maaaring mauwi sa full-blown conflict, ang kakayahang mag-communicate at mag-coordinate ng mabilis ay hindi maaring maliitin. Sa kabila ng lahat, nananatiling bukas ang tanong hanggang saan ang kayang gawin ng mga bansang ito upang protektahan ang kanilang teritoryo at prinsipyo. At sa kabilang banda, hanggang saan magmamatigas ang China sa kanilang maritime claims. Ang Balikatan 2025 ay nagbigay ng malinaw na sagot sa bahagi ng tanong na iyan. Handang tumayo ang mga kaalyado sa iisang linya, hindi lamang para ipakita ang kanilang armas, kundi para ipahayag ang kanilang collective resolve. Ngunit sa mas malawak na perspektibo, ang kinalabasan ng mga pagsasanay na ito ay nagsilbing prologue lamang sa mas mahaba at mas komplikadong kwento ng geopolitical chess game sa Indo-Pacific. Sa pagtatapos ng bawat naval exercise, nananatiling buo ang mensahe. Hindi magpapadaig ang mga bansang nagtatanggol ng rule-based order. Ngunit habang patuloy ang pag-ikot ng mga barko sa dagat at ang pagbuo ng mga bagong alyansa sa lupa at himpapawid, malinaw na ang mga susunod na kabanata ay magsusulat ng kasaysayang magtatakda ng direksyon ng rehiyon sa mga darating na taon. Ang Balikatan 2025 ay hindi lamang military exercise. Ito ay naging simbolo ng tumitibay na commitment, lumalalim na ugnayan, at nag-aalab na determinasyon sa gitna ng alon ng pagbabago at tensyon sa Indo-Pacific.